So ngayon ay, po yung discussion about sa introduction ng coordination compound, within the field of coordination chemistry. So, here meron tayong mga example ng coordination compound. Ano po ba itong coordination compound or complex compound? 'Pag sinabi pong coordination or complex compound, it contains complex ions and, simple, ah, molecule or compound na attached dun sa complex ion. So, puwede siyang dalawang complex ion, pero here ang mga example natin ay isang complex at isang, simple. Yung simple yung mga natakal natin last time, pero this time kakaiba po yung itsura ng mga coordination compound. Here ay usually po ang mga coordination compound is ito nga po yung ating tinatawag na complex, itong nakaano bracket. So mahahalata niyo siya yung complex ions or complex compound kapag bracket, okay? May bracket siya, may square bracket. Then here on our normal dati yung mga normal nating, nasa side nung mga central atom dun sa ating Lewis dot structure ay mga single element usually. Pero here mga molecule, mga complex molecule. Then ang tawag sa mga 'to, ito mga NH3, 'yan. Example dito NH3 tsaka itong ethylene diamine. They are termed as ligands, ligands. And at the center of any complex molecule or complex compound, meron tayong makikita na transition metal, transition metal or other metals. Basta metal lang nasa kanilang center. Then, naka-enclose siya ng bracket. Okay? So, tapos dito merong naka-attach na additional atom or molecules or compound sa labas ng ating complex. Okay? So, ang mga complex mga complex, ah, compound ay merong mga ine-exhibit na shape. Very simple lang po ang mga ine-exhibit na shape nila, yung mga shape. For example, itong nakikita natin ditong sample, ang ine-exhibit nitong mga 'to ay octahedral, dun sa ating usual na geometry dati 'di ba nabanggit naman yung octahedral, merong siya na mga coordination, number. Ibig sabihin ng coordination number, yung mga attached dun sa central atom. Okay? Here, dito may tinatawag tayong coordination number. So, usually, kapag ang coordination number natin ay 2 dito sa ating mga complex, yan, coordination number, coordination number. So, if 2, ang magiging shape niya ay linear. So, here meron tayong example ng linear po. Yan. Itong, mayroong silver sa gitna tapos may dalawang ammonia. Okay? So, that is linear ang magiging shape nila. Kapag naman, 4 yung coordination number like this, ibig sabihin 4 yung ligands na naka-attach sa central metal, that is ang magiging shape ay is either tetrahedral or square planar. Yun yung dalawang possible shape nilang pag-apat ang ligand or coordination number. Ito po yung tinutukoy na coordination number, kung ilan yung ligand na naka-attach dun sa central metal. Dito naman sa octahedral, 6. Ano? 6 na ligand. Okay? So, like in our example here, meron tayong 6 na naka-attach sa central metal. Okay? So here, yung nasa bottom, ang nakikita nyo ang usual na format ng formula ng mga complex or coordination compound. So, ito pong naka-bracket, yan, ay ito. Yan, ito, kita nyo to sa structure na to. Yan. So, meron tayong 6, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 no? NH3, which is kapag sa name ng ligand ay iba ang tawag sa NH3, hindi ammonia. Ang NH3 ay tinatawag na amine with double M kapagka ligand name niya. Okay. By the way, dun sa mga sunod nating video, ito-discuss naman natin ang nomenclature ng mga complex ion or mga coordination compound. Ano? So malalaman niyo na siya yung complex kapag naka-bracket mo. So iba po yung pangalan ng NH3, amine.
So, meron tayong anim tapos 'yan, naka-open close parenthesis tapos yung nauuna lagi sa formula nila ay yung pinakang transition metal. Una siyang sinusulat like your normal na pagsusulat ng formula dati 'di ba yung NaCl, ang nauuna ay sodium muna bago ang chlorine, ano? So, in NaCl dun sa normal natin dati, NaCl 'di ba, usually ang nasa left side ay metal. So, ganun din sa formula nila, nasa left side din metal, tapos non-metal yung nasa kabila or yung mga or yung mga anion. Cation muna bago ang anion. So, here in the complex ion, ang ating isusulat muna yung cation dun sa loob ng bracket ha, bago yung ligand. Okay? In terms of nomenclature, sa name naman ito ay may iba siyang format. Mauuna naman yung pangalan ng ligand which is we will discuss that on later. Then, here nasa labas ng bracket yung Cl2. Ibig sabihin itong Cl2, it is not involved in this complex ion. Ano? Nasa labas lang siya. Pero siya ay naka-attach na dito sa positive. 'Di ba positive 2 yung ating yung ating complex. Then ito negative 2 kasi dalawa siyang negative. So yung positive at negative pag naman natin tinatawag na compound. Ang tawag na sa kanya pag buong compound is called coordination compound like what you see here at the top, ano, yung kanyang name, coordination, compound. Okay, ang tawag dito. Yung merong positive tapos negative. Okay? So, usually yung naka-bracket natin nandito sa positive, tapos negative yung ating simple, molecular simple attachment. Pero minsan nababaligtad, itong ating nasa negative, tapos yung ating nasa unahan ay positive, which is usually naman ang papupunta sa positive ay mga metal, ano. So, metal minsan ang naka-attach diyan. So, here meron tayong tinatawag na na ligand again na dalawa yung interaction na ginagawa sa central atom. So, example itong tawag dito sa ito, ligand na 'to ay ethylene diamine. So, ang kanyang formula 'pag in-abbreviate siya sa formula ay En na lang. Tapos, since tatlo sila kaya may subscript na 3 dito. So, merong overall charge na positive 2 itong complex ion na 'to, okay. Now, in terms of naman, types ng ligand, meron tayong dalawang klase, ano. So, ang tawag dito sa mga single interaction lang ang nake-create, ito ang NH3, simple NH3 or the amine ligand ay monodentate ligand. They are termed as monodentate, ha? They are termed as monodentate ligand. Pag sinabing monodentate, only single chemical bond yung kanila kinikreate sa dito. Pwede rin itong tawaging unidentate, okay? Dito naman sa kabila, meron since nakikita niyo dalawa dalawa. Since ang dalawa naman bidentate, bidentate. So, ibig sabihin ang, ammonia ay isang example ng unidentate. Itong nakikita niyong, ligand dito sa kabila, 'yan. Kasi isa lang yung naki niya. Pero itong ethylene diamine ay, ah, bidentate. Term as also as polydentate na siya kasi more than 1 na siya. Okay. So now, ano po yung application nitong mga polydentate or the bidentate? They can become this one, chelating agent. Pwede sila maging chelating agent. Ano po yung nakikita natin sa chelating? Para siyang yung metal, ito po yung chelating agent. Parang naka-enclose siya sa mga polydentate na ligand. So, yung metal nasa loob lang. So, wala siyang masyadong tendency na yung metal mag-react pa dun sa mga other na nasa labas. Kasi kinulong siya ng chelating agent. So, usually, ang application nito ay yung for example, kapag meron ng ng tinatawag na heavy metal poisoning, heavy heavy metal. For example, yung lead. Kasi yung lead, or yung lead ay 'pag napapunta sa inyong system, yung PB, may tendency na yung PB na 'yan ay i-chelate ng mga protein niyo, mga protein. So, kapag siya ay napapunta sa gitna ng mga protein niyo sa katawan, chinelate siya or inano siya, kinulong, ano, ay
makaka-cause siya ng poisoning or harm sa inyong system. Ano, yung lead, tawag diyan ay lead poisoning. Pero if ever na ang lead poisoning, if ever na ang isang tao ay makainom ng chelating agent, ang gagawin ng chelating agent, yung mga lead ay kanilang iche-chelate ano or ikukulong sa loob nila. So naka-chelate na po yung ating lead. So that's why if naka-chelate na siya or naka-fix na dun sa loob ng chelating agent, usually yung mga polydentate nating ligand ay cannot mape-prevent na itong lead na ito ay mag-bind sa ating mga proteins sa katawan. That's why can i-prevent the harming of this lead ano, dun sa ating system. So, I hope ay ano, you get kung ano yung ano, characteristic nitong mga complex, ion or mga coordination compound at kung ano yung kanilang, itsura ano. So, this ano video give you a familiarity for the ano, for this, coordination compound. That's all for this video and God bless.